Sa isang bahay kubo sa baryo, maagang gumising si Juan Tamad, ngunit hindi pa rin niya magawang bumangon agad mula sa banig. Kahit na sumisilip na ang araw sa bintana at naririnig na niya ang mga huni ng ibon sa labas, nanatili siyang nakapikit at nag-iina. Sa isip niya, mas masarap pa ring manatili sa higaan kaysa harapin ang mga gawain sa umaga. Juan, bumili ka ng palayok sa palengke. Huwag kang magtatamad-tamaran. Marami pa tayong kailangang gawin dito sa bahay. Nagunat si Juan at nagkamot ng mata, gustong matulog pa sana. Ramdam niya ang lamig ng umaga at ang bigat ng kanyang mga talukap, ngunit kailangan niyang sumunod sa utos ng kanyang ina. Ang aga-aga pa po. Sana nakatulog pa po ako. Parang ang sarap pa po ng higaan ko. Dahan-dahang lumabas si Juan ng bahay. Dala ang kanyang maliit na bag. Inaayos-ayos niya ito habang nakaupo, malalim ang iniisip dahil mabigat sa loob niya ang kanyang pag-alis. Saglit siyang napaisip kung matutulog na lang siyang muli kaysa harapin ang araw na iyon. Mabigat ang bawat hakbang niya at halatang wala siyang gana sa paglalakad. Panay ang buntong hininga niya habang tinitingnan ang malayong pupuntahan, iniisip kung gaano pa siya katagal maglalakad. Nakakatamad lumahkad ng malayo. Sana mabilis lang ito. Kung pwede lang sana, gusto ko na lang magpahinga buong araw. Pagdating sa palengke, napansin ni Juan ang dami ng palayok na nakadisplay, iba't ibang laki, hugis at kulay. Nalilito siya kung alin ang pipiliin habang paikot-ikot siyang tumitingin sa mga palayok. Ramdam niya ang kaunting kaba at pag-aalinlangan, iniisip kung ano ang sasabihin ng kanyang nanay kapag nagkamali siya ng pili. Ang dami pala dito. Alin kaya ang pipiliin ko? Baka magalit si nanay kung hindi ko mapili yung tamang palayok. Sana may magsabi sa akin kung alin ang pinakamaganda. Maganda at matibay ang mga palayok na ito, Juan. Sigurado magugustuhan ito ng nanay mo. Kung gusto mo, tutulungan pa kitang pumili ng pinakabagay sa kailangan mo. Pagkatapos ipaliwanag ng tindera ang iba't ibang klase ng palayok, sabik na itinuro ni Juan ang 3 palayok na gusto niya. Masaya at magiliw na kinuha ng tindera ang mga napili ni Juan, maingat na inabot ang bawat isa sa kanya. Ramdam ni Juan ang pag-aalaga at malasakit ng tindera habang isa-isang ipinapaliwanag ang gamit at kagandahan ng bawat palayok. Maingat na inayos ni Juan ang mga palayok upang mabuhat niya ng maayos at hindi mabasag. Iniisip niyang mas magaan kung konti lang ang bibilhin, kaya't pinili niya ang mga pinakamahalaga. Habang tinitingnan ang mga ito, umaasa siyang sapat na ang mga napili niya para sa kanilang pangangailangan sa bahay. Binayaran ni Juan ang tindera at magalang na nagpasalamat. Maraming salamat po, tita. Hawak ang mga palayok, handa na siyang umuwi. Habang naglalakad pa uwi, ramdam na ramdam ni Juan ang bigat ng mga palayok na mahigpit niyang yakap. Napabuntong hininga siya, pinapawi ang bigat ng mga palayok habang iniisip kung paano pa niya mapapagaan ang kanyang dala. Sa bawat hakbang, umaasa siyang sanay may mas madaling paraan para makauwi. Ang bigat pala ng mga palayok na ito. Sana may mas madali pang paraan. Kung pwede lang sana, gusto ko na lang mahiga at magpahinga. Napadaan si Juan sa ilog at napaisip ng paraan para hindi na siya mahirapan. Ang agos ng tubig ay tila nag-aanyaya ng solusyon. Baka pwede kong palutangin ang mga palayok sa ilog. Habang nakatingin sa mga palayok at sa agos ng ilog, biglang naisip ni Juan na subukan itong palutangin na parang bangka. Kung gagana ang ideyang ito, hindi na ako mabibigatan at mapapabilis pa. Bulong ni Juan sa sarili. Napangiti siya sa posibilidad na mas mapadali ang kanyang gawain gamit ang talino at pagkamalikhain. Ayos ito! Hindi ko na kailangang buhatin. Palulutangin ko na lang. Bilis, subukan natin kung gagana. Maingat na tinali ni Juan ang mga palayok gamit ang matibay na tali. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang gawa, napangiti siya sa tuwa at pagkamangha sa sarili. Pakiramdam niya ay matalino siya sa kanyang naisip na paraan at sigurado siyang mas mapapadali nito ang kanyang paglalakbay. Ang talino ko talaga minsan.
Dapat siguradong matibay ang tahali. Sinigurado niyang mahigpit ang pagkakatahli ng mga palayo. Siguradong hindi ito matatanggal sa gitna ng ilog. Sinimulan na ni Juan buhatin ang mga palayok, ang bawat hakbang ay puno ng pag-iingat at pananabik. Dahan-dahan niyang inilubog ang mga palayok sa malamig na tubig ng ilog, tinitiyak na mahigpit ang pagkakatahli ng bawat isa. Habang unti-unti silang lumulutang palayo mula sa pampang, napangiti si Juan, ramdam niya ang tagumpay ng kanyang munting plano. Pinanood niya ang mga palayok na tila maliliit na bangka, dahan-dahang sumasabay sa agos ng ilog, puno ng tuwa, pagtataka, at pagkamangha sa kakaibang tanawing kanyang nilikha. Ayan! Parang bangka na sila. Pinapanood ni Juan na dinala ng agos ang 3 palayok na nakatakli sa gitna ng ilog, dahan-dahang lumalayo habang sumasabay sa agos. Napangiti siya, iniisip na napadali ang kanyang trabaho dahil sa kanyang talino. Wala siyang kamalay-malay na may mangyayari pala na hindi niya inaasahan. Makakauwi na rin ako nang hindi pagod. Biglang bumilis ang agos ng tubig at napansin ni Juan na napapalayo na ang mga palayo. Napalitan ng kaba ang kanyang saya at nagsimula siyang mag-alala kung paano niya masusundan ang mga ito. Sa bawat segundo, lalo pang lumalayo ang mga palayok at tila ba tinatangay sila ng ilog papalayo sa kanya. Nako, baka hindi na makarating ang mga palayok sa bahay. Pilit na sinundan ng tingin ni Juan ang mga palayok, ngunit nawala na ito sa paningin niya. Hinanap-hanap niya ang mga ito sa malawak na palayan, umaasang muling masisilayan. Ngunit kahit anong pilit, tuluyan na silang naglaho. Saan na kaya napunta ang mga palayok? Kinausap ni Juan ang sarili, iniisip kung dapat ba niyang binuhat na lang ang mga palayok. Ngayon, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang katamaran at nagsisisi siya sa naging desisyon. Tahimik siyang napabuntong hininga, iniisip ang mga maaaring nangyari kung hindi siya nagdalawang isip. Kung kinarga ako na lang sana, baka nandito pa ang mga palayok. Siguro, hindi ako dapat naging tamad. Malungkot na umuwi si Juan ng walang dalang palayo. Mabigat ang kanyang pakiramdam habang iniisip ang sasabihin sa kanyang ina. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Paano ko kaya ipapaliwanag ito kay nanay? Baka magalit siya kapag nalaman niyang wala akong naiwing palayok. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Pagdating sa bahay, agad napansin ng kanyang ina na wala siyang dalang palayo. Napatingin siya kay Juan, halatang nag-aalala at nagtatanong sa kanyang isipan. Tumahimik ang paligid habang hinihintay niya ang paliwanag ng anak. Juan, nasaan ang mga palayok? Bakit wala kang bitbit na anuman? Anong nangyari, anak? Habang nanginginig at halos maiyak si Juan, dahan-dahan niyang isinalaysay sa kanyang nanay ang lahat ng nangyari sa kanyang paglalakbay. Ramdam sa boses niya ang takot at pagsisisi, umaasang maunawaan siya ng kanyang ina sa kabila ng pagkakamali. Sa bawat salitang binibitawan, pilit niyang tinatago ang pag-aalala na baka magalit o malungkot si nanay. Akala ko po, nanay, makakauwi ng mag-isa ang mga palayok. Hindi ko po sinasadya. Gusto ko lang po sanang mapadali ang trabaho. Patawad po, hindi ko na po uulitin. Galit na galit ang kanyang ina, dismayado sa ginawa ni Juan. Hindi niya akalaing magagawa ito ng kanyang anak, lalo na't alam niyang mabuti ang intensyon ni Juan. Ngunit labis ang kanyang pagkabahala sa maaaring mangyari kapag hindi iniisip ang mga kilos. Juan, kailan ka matututo? Hindi yan ang tamang paraan. Sa susunod, isipin mo muna ang maaaring mangyari bago ka gumawa ng desisyon. Lumuhod si Juan sa harap ng kanyang ina at mahigpit na hinawakan ang kamay nito habang humihingi ng tawad. Namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata, tanda ng matinding pagsisisi at bigat ng kanyang damdamin. Ramdam ng kanyang ina ang taos pusong paghingi niya ng kapatawaran at ang hangaring maitama ang pagkakamali. Sa katahimikan ng kanilang tahanan, nagtagpo ang kanilang mga damdamin, puno ng lungkot, pag-asa at pagmamahalan. Pasensya na po, Nay. Hindi ko po sinasadya. Gusto ko lang pong makatulong. Hindi ko na po uulitin. Nagbigay ng payo ang kanyang ina tungkol sa sipag at tiyaga. Maingat siyang umupo sa tabi ni Juan at ipinaliwanag ang halaga ng pagsusumikap sa buhay.
Sa kanyang tinig ay naroon ang pag-aalala at pagmamahal. Nais niyang matutunan ni Juan ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Juan, ang tagumpay ay para sa masipag at matyaga. Hindi madali ang buhay, pero kung magsisikap ka, makakamtan mo ang iyong mga pangarap. Tandaan mo anak, walang kapalit ang tiyaga at sipag. Tahimik na nagmuni-muni si Juan sa kanyang pagkakamali. Habang nakatingin sa labas ng bintana, iniisip niya ang mga payo ng kanyang ina at ang mga nangyari. Unti-unti niyang naunawaan ang kahalagahan ng sipag, tiyaga at pag-aaral mula sa pagkakamali. Tama si nanay. Dapat pala akong magsikap. Hindi sapat ang umasa lang. Kailangan ko ring kumilos at matuto. Taglay na ni Juan ang bagong determinasyon na hindi na ulitin ang kanyang pagkakamali. Sa kanyang mga mata ay mababanaag ang pag-asa at matibay na pangakong magbabago na siya. Buong puso niyang tinanggap na ang bawat pagkakamali ay isang aral, at ngayon ay handa na siyang magsikap para sa kanyang kinabukasan. Hindi na po ako magiging tamad, Nay. Pangako, magsisikap na po ako mula ngayon. Gagawin ko po ang lahat para maging mabuting anak at makatulong po sa inyo. Nagsisi si Juan sa kanyang ginawa at nangakong babawi. Habang inaayos niya ang mga sira ng kanilang bahay, naalala niya ang mga pagkakamali at ang kabiguang dulot ng kanyang katamaran. Buong puso niyang ipinangako sa sarili na susubukan niyang itama ang lahat at maging mas responsable. Sayang talaga ang mga palayok. Susubukan ko po na bumawi, Nay. Pangako, hindi ko na po uulitin ang pagkakamali ko. Habang abala si Juan sa pagpapakain ng mga manok, nilapitan siya ng kanyang ina at muling pinaalalahanan tungkol sa halaga ng pagsisikap. Mahinahon at puno ng pagmamahal ang kanyang tinig habang nagbibigay ng payo. Nais niyang matutunan ni Juan na ang bawat tagumpay ay bunga ng tiyaga at pagpupunyagi. Ang tagumpay ay bunga ng tiyaga, anak. Huwag kang susuko kahit mahirap. Lagi mong tandaan, ang sipag at tiyaga ay susi sa magandang kinabukasan. Nangako si Juan na magbabago na siya at magiging masipag. Buong puso niyang ipinahayag ang kanyang hangaring itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ramdam ng kanyang ina ang sinseridad ni Juan habang masigasig siya nitong tinutulungan sa mga gawaing bahay. Magiging masipag na po ako, Nay. Pangako po. Masaya ang kanyang ina at proud sa pangako ni Juan. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang tuwa at pagmamalaki habang pinagmamasdan ang anak na masigasig sa pagtupad ng pangako. Sa bawat kilos ni Juan, lalong tumitibay ang tiwala ng ina na magbabago na talaga siya. Iyan ang gusto kong makita, anak. Alam ko, natutuparin mo ang mga pangako mo. Lagi akong nandito para sumuporta sa'yo. Magkasamang lumabas si Juan at ang kanyang ina, handang harapin ang bagong araw. Habang tinatanggap nila ang liwanag ng umaga, ramdam ang pag-asa at saya sa kanilang mga puso. Batid nilang anumang pagsubok ay kakayanin basta't magkasama at nagtutulungan sila bilang mag-ina. Salamat po, Nay. Sisikapin ko pong maging mabuting anak. Pangako po, lagi po akong susunod at magpapakabait. Salamat sa pakikinig sa kwento ni Lola today. Kung nagustuhan ninyo ang mga palayok ni Juan Tamad, don't forget to like this video. Subscribe to the channel. At panoorin pa ang iba pang kwento ni Lola. See you again sa susunod na story time.